Tinawag siyang King of Steaks. Pero ngayon, ang mga restaurants niya halos wala ng mga tao. Dati, nakakapagbenta siya ng steak na umaabot sa $2,000 bawat isa. Ngayon, may mga tao na hindi na handang magbayad ni $5. Just last year, ang negosyo niya sa US ay nag-post ng malaking losses. Mga 5.4 million pounds o 420 million pesos ang naitala sa accounts niya dahil sa mga problema at pagsasara ng mga branches. Maliban dyan, mula sa 7 restaurants na meron siya sa US, 2 na lang ang natira. Marami ang nagsasabi na parehong-pareho sila ng tadhana ni Diwata. Kung si Diwata may pares, si Salt Bae naman ay steak. Pareho silang sumikat ng todo-todo nung una. Pero kalaunan, bumagsak din ng sobra. Ano nga ba ang nangyari kay Salt Bae? Viral restaurateur Salt Bae has been dealt a major blow as his restaurant has lost millions. Noong una, si Nosrek Gokce o mas kilala bilang Salt Bae ay isa sa pinakamayamang butcher at chef sa mundo. Nagsimula ang lahat noong 2017 nang mag-viral siya dahil sa kakaiba niyang steak presentation. Nakasuot siya ng dark glasses, may dramatic na galaw at syempre yung sumikat niyang pagwiwisik ng asin. Sa loob lang ng ilang araw, naging viral sensation siya sa buong mundo. Dumami ang nanood, kumalat sa social media, at overnight, kilala na siya sa buong mundo bilang Salt Bae. Dumami rin ang mga restaurants niya. Actually, sa peak ng empire niya, nagkaroon siya ng 31 restaurants sa buong mundo. Kasama na dyan ang New York, London, at Dubai. Dumagsa ang mga celebrities at mga sikat na personalidad gaya ng mga A-listers like Leonardo DiCaprio at Drake. Pumipila pa sila para sa kanyang gold leaf tomahawk steaks na nagkakahalaga ng daang-daang pounds. Ang mga celebrities na ito handang gumastos ng libo-libo para lang makapagpa-picture kasama siya. Pero makalipas lang ang isang taon, nagbago ang lahat. Yung mga dating staff niya nagsilabasan at ibinunyag ang totoong pagkatao ni Salt Bae. Ayon sa mga dating staff, kinukuha daw ni Salt Bae ang mga tips ng kanyang mga empleyado. Sa halip na magpaliwanag, bigla niyang tinanggal ang buong staff ng walang abiso. Unti-unti ding dumami ang negative reviews sa kanyang mga restaurants. Sabi ng mga customers, maganda raw ang show pero hindi sulit ang pagkain sa napakamahal na presyo. Ang tanong, magkano? $1,500 to over $2,000 kada steak. Opo, 80k to 120k pesos na yan. Isang steak lang. Dinaig pa ang restaurant si Gordon Ramsay. Aray ko po, ang pinakamalaking kontrobersiya pa ay nang matapos ang World Cup Final, kung saan bigla siyang pumasok sa pitch at nakiselfie sa mga players. Kitang-kita na pati si Messi nagulat sa ginawang eksena ni Salt Bae. Marami ang nakakita nito bilang kawalan ng respeto. Higit pa sa mga yan, nagkaroon din ng backlash si Salt Bae nang mag-serve siya ng pagkain sa diktador ng Venezuela na si Nicolas Maduro noong panahon na may naggaganap na food crisis sa bansa. Doon nagsimulang tuluyang na turn off ang marami. In fact, hindi pa siya pinapasok sa isang exclusive Champions League after party. Sinubukan niyang pumasok kahit walang invitation pero mabilis siyang pinaalis. Sa sunod-sunod na kontrobersiyang kinaharap niya, as of now, may fortune pa rin naman siyang millions pa rin ang value. Pero paglipas ng mga buwan, mabilis na bumababa ang appeal ng brand niya. Nawala na ng tuluyan ang hype, na parang nawala na rin ang lasa ng steak empire na dati ay isang social media sensation. Ikaw, ano sa tingin mo? Deserve ba niya ng ganitong trato? May nakikita ka bang pagkakapareho sa naging kapalaran ni Salt Bae at ni Diwata? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga ganito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.